space niya. Nice peeps, it's me, The Nicean. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na videos ko. For today's video guys, as requested by many, ayan, i-review ko itong iPhone 13 Pro. So, aalamin natin kung okay pa rin bang gumamit nito ngayon and why I chose to buy this iPhone 13 Pro kahit na hindi na ito yung latest model ng iPhone series. Plus yung pros and cons sa paggamit nitong iPhone 13 Pro and what to check when buying a second-hand or pre-loved na iPhone. So, please watch till the end. Share ko lang guys, itong ginagamit ko ngayon na camera is yung iPhone XS. So mamaya natin ma-check kung ano nga ba yung difference ng iPhone XS na camera dito sa iPhone 13 Pro. Dito muna tayo ngayon peeps sa why I chose to buy iPhone 13 Pro. Number 1 is excellent value for money. Itong iPhone 13 Pro na-release siya noong year 2021. Almost 3 years ago na siya. Tapos di ba kapag kaka-launch lang nito, ang price range ng mga iPhone ay nasa 70,000 to 90,000. Di ba sobrang mahal niya. Bili ko to for only 33,000. Karoon tayo ng premium phone without having a premium price tag. Siyempre, bago ko bumili, nanonood muna ako ng mga reviews about dito and binabasa ko yung mga comments. And they still recommend to buy iPhone 13 Pro instead dun sa mga current na model ng iPhone series. Okay pa rin naman yung performance and features nito. So, mamaya natin iti-check yan. Second reason ko is yung Pro level na camera system. I chose to buy Pro instead dun sa mga regular series ng iPhone dahil ang habol ko nga dito sa paggamit nito ay dun sa camera nito. Kaya pinili ko yung Pro. Kasi para sa aming mga nagbablog, mas recommended talagang gumamit ng iPhone as our camera instead dun sa mga vlogging cameras. Kasi aside dun sa hindi siya hassle gamitin, pwede pa namin to gamitin as our personal na cellphone. The third reason ko ay dahil nga sa aesthetic appeal nito. Kung mapapansin nyo, diba, slick and timeless talaga yung model na to. And halos wala rin naman siyang pinagkaiba dun sa iPhone 14 Pro and iPhone 15 Pro. And same lang sila ng size nitong camera. Compared dun sa iPhone 11 and 12 na Pro, mas maliit yung camera nun. Ito, mas lumaki siya ng konti. And pagdating naman sa performance, halos same pa rin naman sila ng mga latest ngayon. Yun nga lang, syempre mas nag-upgrade talaga yung mga latest na iPhone series. Talaga yung pinili kong color, yung gold, kasi mas classy talaga and aesthetic siyang tignan. Kaya yung peeps, yung mga reasons why I chose to buy iPhone 13 Pro instead dun sa mga models ng iPhone series. And now, let's check naman guys yung physical and software features nitong iPhone 13 Pro since almost 3 weeks ago na nung nabili ko to. And dito rin natin matitest kung okay ba yung nabilan kong iPhone store dun sa Green Hills. First na iti-check natin guys ay yung battery. And alam naman natin na ito talaga yung weakness ng iPhone, yung battery. And nung nabili ko to, dahil nga second hand siya, 97% na lang yung battery health niya. Pero kahit na 97% na lang siya, isang beses ko lang siya na-charge sa isang araw. And halos inaabot pa siya kinabukasan. Tapos kapag naglalaro ako or nanonood ako ng TikTok or YouTube, hindi siya mabilis malobat, hindi rin siya nag-iinit. Kasi before kasi sa cellphone ko, kapag nagti-TikTok ako, lagi siya naglalag tapos ang init na niya. Bilis niya pang malobat. Pero dito naabot pa siya kinabukasan. Ay na nagbe-video or nagbo-vlog ako, hindi pa rin siya mabilis na nalulobat. Pili ko to, battery health nito ay 97%. So check natin kung may pinagkaiba ba siya after 3 weeks. So ayun guys, ganun pa rin yung maximum capacity niya. 97% siya, hindi naman siya nagbago. Next na i-check naman natin ay yung durability and display. So itong iPhone 13 Pro guys, meron siyang stainless frame and ceramic shield. Yun nga lang, medyo mabigat talaga siya and mas makapal siya compared dun sa mga naunang models ng iPhone series. Prove talaga yun na durable siya and parang hindi siya babasagin. Yun nga lang, syempre, ingatan pa rin natin ito and iiwasan natin bumagsak kasi yun yung nagiging cause talaga ng maraming sira ng iPhone kapag lagi siyang bumabagsak. Ang size naman ito is 6.1 inches. Mas handy talaga siya para sa aming mga maliliit lang yung kamay. Then next naman ay dun sa performance. So ito talaga yung pinaka na-notice ko na wala dun sa mga previous na iPhones na ginagamit ko. And ayun yung talaga nagustuhan ko, yung smoothness. Kasi dito sa iPhone 13 Pro pala guys, nag-start yung 120Hz frequency or yung motion display na ayun yung reason kung bakit meron tayong smooth scrolling and high visual experience. Try natin ngayon para makita nyo kung ano nga ba yung smoothness na sinasabi ko. So kapag dumilipat na tayo ng mga apps, sobrang bilis niya talaga and hindi siya naglalag, lalong-lalo na sa mga mahiling maglaro dyan.
ito yung advantage dito sa iPhone 13 Pro. Powered by A15 Bionic chip na siya, kaya meron siyang exceptional performance na good talaga for gaming, video, and editing. Kaya hindi talaga siya nag-iinit or naglalag agad. Pero yung sa mga latest guys, alam ko meron ng A16 and A17. Then sa features naman, so ang storage nito guys na nabili ko ay 256GB. Same dun sa ginagamit ko before na iPhone XS. Mga halos 3 years ko siyang nagamit and punong-puno talaga siya ng photos and videos dahil nga yun yung ginagamit kong phone for vlogging. Pero halos less than 190GB lang yung nagamit kong storage noon. Kaya yun din yung reason bakit 256 ulit yung binili ko. Kasi di ba mas mahal din yung price kapag higher yung storage noon, katulad na lang ng 512GB and 1TB. Kaya itong 256 na lang yung ginamit ko. Kasi kung hindi ka naman talaga mahilig na kumuha ng photos and videos, okay lang naman kung 128 or 256GB. Another advantage ay yung sa software. So, di ba ito iPhone 13 series to, and yung mare-release naman this year ay iPhone 16 series. Kahit na ilang years ko pa itong gamitin, I'll still continue to receive iOS updates. So, hindi ko naman mamimiss out yung mga new features and security updates kahit na hindi ito yung latest na model ngayon ng iPhone. Then, let's check din yung sa brightness level nito. Ayan. Ito yung pinakamataas na brightness level niya, guys. Tapos, ito naman yung pinakamababa. Ayan, di ba? Sobrang baba. Pwede natin i-adjust yung dark mode ng on and off. Tapos, sa True Tone naman, ayan, naka-on siya sa akin. Tapos, dito natin malalaman kung napalitan ba yung screen nito. Kasi kapag daw napalitan na yun, mawawala na yung True Tone. Since nandito pa rin naman, ibig sabihin, hindi naman siya napalitan. Next na i-check natin ay yung pinaka-favorite ko or yung hinihintay nyo. Itong camera. Meron siyang triple camera system na may 12MP. So naman yung wide range, ultra wide range na may 0.5 na uso ngayon bilang pang selfie or groupie. Then telephoto lens. Pwede natin siyang ma-zoom for 15 times. Ang ganda talaga nitong Pro kasi nga meron siyang wide range of shot and detailed close-ups. So check natin yung front camera nito. Ito guys yung normal range nitong front camera pero pwede natin siyang mas ma-wide. Ayan. Lumuwag yung space niya. Then, check naman natin yung sa mga features. And ito yung night mode niya. Pwede natin siyang i-maximum. Tapos, pwede rin naman natin siyang i-off. Sa live, pwedeng on or off. Ito naman yung sa customizable presets niya. First ay yung sa standard. Then, yung sa rich cool, pwede natin i-adjust kung ano yung gusto nating warmth or yung tone. Ayan. Then, next ay yung sa vibrant. Pwede rin natin siyang i-adjust. Then, sa warm and sa cool. So, meron siyang 5 presets. So, kayo lang pumili guys kung ano dito yung gusto nyong filter. Yung sa sizes naman, ayan yung mga pwede nyo rin pagpilian. Sa exposure naman, pwede nyo siyang babaan or taasan. Depende guys kung nasaan kayo or ano yung background nyo. Kita nyo naman yung difference ng camera na ginagamit ko kanina from iPhone XS dito sa iPhone 13 Pro. And kung mapapansin nyo guys, parang mas naging detailed talaga yung features nito. And parang naging dark talaga yung color ng background ko and itong damit ko. Kumpara kanina na parang sobrang light niya. And ito pa guys yung napansin ko, mas naging wider yung range niya. And actually, mas nilapit ko pa yung camera ko kasi kanina nung pagkabukas ko dun sa same spot ng iPhone XS, nakita pati yung mga ibang background ko na hindi ko naman kasama kanina, kaya mas nilapit ko siya. Ayun pala guys, yung maganda dito sa front camera, mas wide range siya and mas detailed talaga yung features niya. Ginagamit ko naman yung cinematic mode, although hindi siya kitang-kita dahil malapit ako sa background. Pero pag lumapit ako, mas magpo-focus siya sa akin and magiging blurred yung background. Then after ko ma-record to, yun ang maganda doon, pwede ko pa siyang i-adjust kung gaano ka-blurred ko gusto. Pagdating sa video quality, meron talaga siyang high video quality recording kasi meron siyang 4K HD, 30fps, and 60fps. And currently guys, yung ginagamit ko is HD tsaka yung 60fps. Tapos meron siyang enhanced dynamic range and adjustments for better highlights, shadows, and contrast. So, ang ganda talaga guys ng quality ng camera nitong iPhone 13 Pro. Sum up yung camera features nito, sobrang ganda and highly recommended talaga itong iPhone 13 Pro kasi nga user-friendly siya tapos accessible pa. And the best talaga to guys kung camera ang habol nyo. And now, punta naman tayo dito sa what to check when buying a second-hand or pre-loved na iPhones. So, ito yung story guys kung paano ko nabili tong iPhone 13 Pro sa Green Hills. So, kung hindi nyo pa napapanood guys, panoorin nyo na siya. Nung binili ko ito, una kong chinek ay yung physical condition niya. So, chinek ko maigi kung meron ba siyang mga scratches or cracks or kung nagpa-function ba yung mga buttons niya and kung meron din ba siyang basag dito sa camera niya and sa screen. And so far guys, wala naman ako nakitang mga ganon kasi syempre, i-check dapat siya maigi talaga kapag bibili ka.
Then next na chinek ko ay yung sa functional test niya. First ay yung sa volume niya. Chinek ko maigi kung gumagana ba to. Then yung sa power button, lightning port kung nagcha-charge ba siya. Then yung sa Face ID, kasi yan talaga yung ginagamit natin sa iPhone, yung Face ID. So chinek ko rin yung maigi. Then sa volume niya or yung sa audio, kung gaano ba siya kalakas. So far, nung tinest namin yung volume noon, malakas talaga siya. Yung sa touchscreen din, hindi naman siya naglalag guys yung touchscreen, mabilis naman siya mag-function. Sobrang importanteng i-check nyo rin yung battery health nito. Kasi dati, nung bumili ako ng second-hand na iPhone, syempre mas inisip ko na mas okay kung 100% yung pipiliin kong battery health kasi hindi pa siya sobrang gamit na gamit. Pero yun pala, kapag bibili ka ng second-hand, syempre mababawasan na yun. Kaya mas okay daw kung ang pipiliin mong battery health ay less than 100 na. And so far, itong nabili ko is 97% yung battery health niya. And 3 weeks ko na siyang ginagamit, hindi naman siya nabawasan. So, ibig sabihin, hindi naman siya napalitan. Kapag 100% yung binili nyo, pwedeng dinoktor lang nila yun. Tapos after ilang weeks, saka yun bababa sa totoong battery health niya. Ito pa guys, yung isang i-check natin kapag bumibili tayo. Syempre yung details nitong iPhone. I-check natin siya sa settings. So punta tayo sa settings, general, then yung about. Ayan. Nakalagay dito yung iOS version. So, ito yung current version niya ngayon, yung 17.6. Then, yung model name ay iPhone 13 Pro. Siyempre, dapat iPhone 13 Pro kasi yun yung model nito. Pero kapag ibang model yan, alam na finake lang yan or dinoktor lang yan. Then, model number, dapat nagsisimula talaga siya sa letter M. Kasi kapag ang nagsisimula na siya sa letter F, ibig sabihin refurbish, N replacement, tapos P kapag personalized. Pero M naman yung nakalagay dito, so hindi naman siya napalitan. So, doon natin sa serial number checker, mati-check kung talaga bang legit yung ginagamit natin kasi dapat magmamatch yung mga details na nakalagay dito doon sa lalabas doon. Another app na makakatulong para ma-check nyo kung legit or hindi refurbish yung iPhone na binili nyo is yung app na 3U Tools. So, doon lalabas lahat ng details about doon sa iPhone nyo. Check nyo lang maigi kasi lalabas doon kung merong part na na-refurbish or may part na nasira. Last but not the least na i-check nyo when buying a pre-loved or second-hand na iPhone ay syempre yung shop or yung seller na bibilhan nyo. Sure na legit talaga and trusted to bago kayo bumili, and always check nyo yung mga comments kung meron ba itong mga positive feedbacks mula dun sa mga bumili nito before dun sa store nila. Kasi ang hirap talaga stress kapag yung binilan yung shop ay talagang sira-sira yung binigay sa'yo kasi babalikan mo pa yun or gagastos ka pa ng mahal. And also, baka kayong bibili dun sa sobrang mura kasi mura nga, i-stress naman kayo tsaka mas mahal pa yung gagastusin nyo dun sa mga parts na ipapagawa nyo. And mas okay talaga pag bumili kayo dun sa may physical store kasi pwede nyo talaga yung balikan if ever man na may nasira or may gusto kayong ipa-repair. Kaya sa Green Hills talaga ako bumili guys kasi pwede ko yung balik-balikan tapos meron pa tong 1 year na service warranty. Hindi katulad sa online shop kayo bumili. Hindi nyo alam kung sino ba yung binilhan nyo, kung legit ba yun, tsaka hindi nyo alam kung saan nyo sila babalikan. Kasi so ayun peeps, sana nakatulong sa inyo itong details and review ko about dito sa iPhone 13 Pro. And so far guys, naman sabi ko lang, highly recommended pa rin talagang gumamit nitong iPhone 13 Pro kahit na 2024 na ngayon and meron ng mga latest brands. Kasi halos wala pa rin naman pinagkaiba guys yung features nito. And ganun pa rin, di ba mas affordable pa siya compare sa mga latest na iPhone series ngayon. Meron akong mga hindi nasabi or nakalimutang sabihin or may mga questions kayo, just comment down below. Hope you guys enjoyed my video. Don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next videos and covers. See you on my next vlog. Bye!